So welcome back sa pinibagong video natin mga boss. So for this video, ang pag-uusapan natin is regarding portable aircon. So napapansin ko kasi dito sa aking channel and din sa mga comment section, sobrang dami pong nagtatanong regarding portable air condition. So pasensya na kayo, medyo natagalan akong magkaroon ng review regarding sa top 5 ng mga portable aircon. So last year kasi gumawa ako yan, sobrang dami nag-comment dyan. At sobra ding daming bumili ng product na aking in-endorse dito pagdating sa portable aircon. So syempre, bago natin simulan yung ating discussion, mag-intro muna tayo. Intro! Yun yung basic na intro natin sa mga hindi pa nakakaalam. Napakalupit na intro. So ayun, ang sasabihin ko ngayon is top 4 lang actually. Bakit? Para hindi kayo masyadong mahirapan mag-decide ano bang portable aircon yung dapat sa inyo. And magbibigay ako ng tip para mas okay yung pagbili nyo at hindi masayang yung pagbili nyo. So anyway, simulan na natin. Kung nanood kayo ng mga previous video ko regarding portable aircon, so makakabili kayo ng tama, hindi kayo bibili ng portable aircon na hindi lalamig yung area nyo kasi yung iba kayo hindi lumalabig yung area dahil yung nabiling aircon na portable is under capacity. So kaya nga ina-advise ko sa inyo kung yung area nyo is below 15 square meter, ang bilhin nyo na is 1.5 na portable aircon. So hindi ko nire-recommend yung 1 HP. Kasi mas malakas yung power talaga pagka aircon talaga versus sa portable aircon. 'Di ba po? Kaya mas maganda kung 15 square meter below kayo, highly suggestible ko po is 1.5 na yung kuhanin nyo. Kaya ang i-discuss kong portable aircon ngayon is puro 1.5 lang. At the same time, magbibigay ako ng rating and then syempre yung top 4 and then yung pinaka-top 1 na pinakamagandang portable aircon. At kasama na po doon yung presyo. So yun, unang-unang babanggitin ko na portable aircon is makukuha nyo to sa kahit saang tindahan ng authorized na nagbebenta ng mga portable aircon. So ito, unahin na natin. So yung pinakauna dito is si TCL, yung model niya is yung TAC 12CPA, which is 1.5 horsepower siya. So yung SRP po nito is 25,998 and then yung discounted price nito is 60,998. So kung i-rate ko yung presyo niya, 9 out of 10 to. Bakit? Sobrang baba ng presyo niya. From 25,998, naging 16,998 na lang po. Tapos yung kanyang watts naman, 3,800. So dito, medyo disappoint ako pagdating sa wattage kasi sobrang taas niya. Kaya kung i-rate ko to, actually, 4 out of 10 lang. So sobrang mataas sa kuryente to, especially portable aircon. So, yung refrigerant niya is R14A. So, 8 out of 10 po tayo dito pagdating sa refrigerant. So, ilalagay ko sa number 4 si TCL kasi although maganda yung presyo niya, yun nga lang, sobrang taas ng kanyang wattage. Mantakin mo 3,800. So, sobrang taas po nun. Tapos, moving forward, doon tayo sa pangatlo is ito. So, yung pangatlo natin is si Fuji Denso, which is na-review ko na to before, yung PAC 150A IJ. 1.5 horsepower po siya. So, yung SRP niya is 18,498. Tapos, yung cash price nito is 17,498. So, kung i-rate ko yung price niya, 8 out of 10 po to. Kasi 17,498 which is 1.5 horsepower na siya. So, napakaganda ng presyo niya. So, yung wattage niya is 1,350. So, kung i-rate ko to, 8 out of 10 to. Bakit? Mababa rin yung wattage niya para sa 1.5 na portable. At the same time, yung refrigerant niya is R14A na eco-friendly and mababa yung GWP tapos mataas yung cooling capacity pag ganito. So, 8 out of 10 yung refrigerant niya. So, moving forward, dito na tayo sa number 2. So, ilalagay ko sa number 2 dito is si Midea. So, si Midea, yung model niya is yung F54APT015. 1.5 horsepower po siya. So, yung SRP nito is 22,998. The same time, pagka-cash, 22,598. So, kung i-rate ko yung presyo niya, 8 out of 10 to kasi 22,998 tapos 22,598. So, okay naman yung presyo. Budget friendly naman siya. Tapos, yung sa watts niya is 1,100 watts lang. So, kung i-rate ko siya, 10 out of 10 siya. Bakit? Ang baba po nito versus po dun sa mga nabanggit ko kaninang model. So, 1,100 watts lang. So, 10 out of 10. So, yung refrigerant niya is R410, 8 out of 10. Which is okay yung refrigerant ng ganito. Siyempre, yung number 1 dito, sino pa nga ba? Siyempre, si Carrier, di ba? Ito yung model niya. So, yung PD Cargo 12 HP. So, 1.5 horsepower po siya. So, yung SRP po nito is 25,400. Tapos yung discounted price niya is 23,400. So, 7 out of 10. Although medyo mataas yung presyo,
Siyempre, may brand po to, carrier po to eh. So, pagdating sa aircon talaga, kilala sila. Kaya 7 out of 10. Kasi yung presyo naman is may kabuluhan naman. And then, yung watts niya is 1,272 lang. So, 9 out of 10 ako dito. So, sobrang baba ng watts niya rin. Tapos, naka-carrier ka pa. So, panalo to. Tapos, yung refrigerant niya is R410. So, 8 out of 10 tayo dito. Kasi magandang refrigerant yon pagdating sa mga air condition and sa portable aircon. So, yun yung mga talagang pwede nyong pagpilian. So, i-post nyo na lang para makita nyo yung model na panalo sa market. So, yung iba, yung mga naghahanap kasi na super budget friendly kasi, hindi ko masyado nire-recommend yun kasi mamaya pagka nasira ka agad yan or hindi lumalamig, di ba? Kasalanan ko pa. Pero disclaimer lang po yun ha. So, based lang to sa nakita kong spec sa kanila. Tapos may mga customer kasi ako nito na na-experience na yung ganitong product. Kaya ako siya nire-recommend. Tapos naglagay pala ako ng isa dito na pwede nyo i-option, which is napapabilib ako ng brand na to, which is si Fabriano po to, na portable aircon. So, saya naman kasi nagkaroon sila ng portable aircon dito sa atin. So, yung model ng Fabriano na portable aircon na 1.5 is yung FPE126W. Yung SRP niya is 19,995. Tapos pagka-cash niya is 17,400. So, i-rate ko to ng 8 out of 10 pagdating sa presyo. Tapos sa refrigerant niya, ito malupit. Siya lang yung merong R32 na refrigerant. So 10 out of 10 ako dito. So bakit nga ba ako nag 10 out of 10 sa R32? Pag kasi R32, mas advanced na refrigerant yan, mas bababa yung GWP niya, di ba? Tapos mas mabilis kasi magpalamig yan. So big sabihin, mas mababa sa power consumption, mas malakas magpalamig. Yun yung maganda sa R32 compare mo sa R410. Yun. Tapos sa cooling capacity naman niya is 1,175 lang. So, 9 out of 10 ako dito. So, sobrang gandang model. So, search nyo na lang, itanong nyo sa mga dealer ng mga nagbebenta ng portable aircon, yung Fabriano na portable aircon. So, napakaganda po nun na ano rin. So, yung mga nabanggit ko na brand, okay yun talaga. Yun yung the best para dito sa climate ng Pilipinas. So, kayo na lang bahala kung anong magustuhan nyo. FYI lang, disclaimer lang to, nagbigay lang ako ng idea para magkaroon kayo ng additional knowledge regarding sa mga portable aircon. So yun lamang po, sana meron kayong naintindihan or meron akong naitulong sa inyo, additional knowledge na rin sa pagbili ng portable aircon. Yun lamang, peace out!